Sa magandang araw po sa ating lahat, tantang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at Panginoong Yesus as ating lahat sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong kapatid at kapwa lingkod ng Panginoong Hesukristo at estudyante ng banal na kasulatan. Sa araw pong ito ay aking pong pinagpapatuloy ang ating series na may pamagat na ang Diyos ang may ibig, na ang lahat ng mga tao ay makaligtas at makaalam ng katotohanan. Isang tanong po ang gusto kong ipaabot sa inyo sa araw na ito. At ito ay may kinalaman sa pagiging anak ng Diyos. Kung ikaw mga kapatid ay mayroon naman palang pagkakataon na maging anak ng isa sa mayaman sa inyong lugar o maging anak ng pinakamayaman sa buong daigdig, hindi mo ba gusto na marinig ang mga paraan para ikaw ay maging anak nila? Kung pwede naman. So, kung itong katotohanan ito halimbawa ay posible at hindi ito sinabi sa iyo, hindi sinabi sa lahat ng mga tao, pero meron palang posibilidad na pwede kang maging anak ng isang mayaman tao, maging tagapagmana ng kanyang kayamanan at hindi ito itinuro sa iyo, ano ang iyong magiging reaksyon? Hindi ka ba magagalit o manghihinayang na meron ka palang pagkakataon pero hindi ito sinabi sa iyo at pinagkait sa iyo yung katotohanan na maaari pala itong mangyari? Ganyan din ang gusto ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Ang katotohanan ay may paraan kung paano tayo magiging anak niya. At ito ay hindi niya inilihim, kundi kagaya nga nung sinabi ko kanina, ang Diyos ang may ibig ng lahat ng mga tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Sa aklat ng Juan, sa 1:12, ganito po ang banggit. Datapat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Dito po sa talatang ito, ang mga nagsitanggap sa ating Panginoong Yesus ay pinagkalooban niya, sabi ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya napakahalaga po ng ating Panginoong Hesukristo na sa kanyang pangalan ay magkakaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa aklat naman po ng Roma, sa 8, pag ating sinimulan, sa aklat ng Roma 8, 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Kapag tayo po mga kapatid ay may Espiritu ng Diyos na karaniwan sa banal na kasulatan, ito'y natatanggap natin pagka tayo ay naipanganak na muli o nabautismohan, kaya kapag papatawad ng ating mga kasalanan, darating sa atin ang Espiritu ng Diyos at dahil dyan tayo ay may tatak na tayo mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi niyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, dapat tinanggap niyo ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At ito ang pinakamahalagang bagay bilang tayo ay mga anak, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumalhati namang kasama niya. So katulad ng isang tagapagmana na kailangan niyang tanggapin at sundin ang mga kondisyones upang kanyang mamana yung pangako sa Kanya. Kung ito'y halimbawa ay magtapos ng pag-aaral, gagawin niya ng isang tagapagmana para siya ay maging tagapagmana nga. Gayon din naman tayo, hindi lamang para tayong maging anak ng Diyos, kundi tayo rin naman ay kinakailangan makipagtiis upang tayo'y lumalhati namang kasama niya. Sa mga katanungan, kami po ay inyong kontakin. Kapatid na Noel Cruz, Toronto, Ontario, Canada. Kapatid na Napoleon Mactal, Musmin, Saskatchewan, Canada. Kapatid na Virgilio Mores, Kingdom of Saudi Arabia. Pastor Rolando Fajardo,
sa Australia. Isang magandang araw po sa ating lahat.